Good day sa inyo mga katiktik. Meron tayo ditong Samsung Galaxy A13. So ang model number nito mga katiktik is A135F. Ayan o, naka Google account po ito mga katiktik. At kailangan po natin itong i-bypass. So tanggalin natin yung SIM holder at bago pa lang palit yung LCD nito. Kaya mapapansin nyo mga katiktik, siya po ay naka-scotch tape pa dinala sa atin at iba-bypass natin mga katiktik. Ayan, ito yung mga katiktik ko. Nanghihingi po siya ng Google account. Yan, bagong palit pa yung LCD kaya ingatan natin sa pagbaklas mga katiktik. Need kasi natin tong baklasin para ma-test point natin ito mga katiktik. Dahil mataas na po ang version nito. So matapos natin tanggalan ng mga tornilyo mga katiktik, i-disconnect agad natin yung battery. Ayan, at ito nga pala ang kanyang test point. So gagamit lang tayo ng tweezer. So ayan o, malapit sa flex may dalawang bilog yan. So yan po yung i-short nyo yung dalawa. Yan, para makonek sa ating tool mga katiktik. So open lang natin ang ating tool. Ayan, and then iti-test point na natin ito mga katiktik para ma-detect sa ating PC. So test point, tapos sabay saksak sa USB data cable. At kapag ma-detect na sa software mga katiktik, pwede mo naman agad connect yung battery, balik yung battery sa battery terminal. So dalawang klase ang mga katiktik. Pwede mong test point tapos saksak tapos kabit mo agad yung battery. Yun, minsan pagkasaksak mo hindi pa nakakabit yung battery, pagkasaksak mo na-detect na agad. So kailangan mong ikabit agad yung battery. So minsan naman kailangan mo ikabit mo na yung battery bago ma-detect. Yan, naka-ready na. So pagka na-detect, i-disconnect mo agad yung test point mo, tanggalin mo agad yung tweezer mga katiktik. So yan, hindi po na-connect. Ulitin natin mga katiktik, baka hindi lang po na test point o na i-short na yung dalawang point ng maigi. So short natin. Yan, tapos saksak ng USB data cable na galing sa ating PC or laptop. So connect. Yan, connect battery. So wala pa rin mga katiktik, baka may iba pang problema o hindi lang talaga na ayos pagka test point mga katiktik. Ano, nagcha-charge naman siya. Disconnect ulit natin. So wala namang ibang test point dito mga katiktik, ito lang talaga yung dalawa. Dito dalawa, ayusin lang natin mga katiktik, baka hindi na ayos yung pagka-short, di na sa tweezer natin, di na connect ng maigi. So kanya mga katiktik, ulit tayo. Dapat kasi madidetect sa ating tool. Yan, ang gamit nating tool dito mga katiktik is yung Chimera tool. Ang Chimera tool mga katiktik, yan, na-detect na po. Chimera tool ay hindi po yan libre mga katiktik, ay binabayaran po yan yearly. Merong 3 months niyan, pero may kamahalan yan mga katiktik. So antayin lang natin, naglo-loading na po ang ating tool. Ayan. So punta lang tayo dito sa FRP screen lock and then click FRP remove. Ayan, click FRP remove. So FRP remove, yan, successfully finish. So tapos na po mga katiktik. Ayan, ganyan lang siya kabilis. Ayan, so antayin lang natin to na mag-open ang ating cellphone. Dahil successfully finish na po ang ating process mga katiktik. So naway hindi na to manghingi ng mga katiktik Google account, isi-set up mo na lang ito hanggang makarating ka sa home screen. So naway may nakuha kang idea dito mga katiktik. Huwag kalimutan i-like ang video na to at syempre mag-subscribe ka na rin para maging updated ka sa mga bago kong i-upload dito sa ating channel. Maraming thank you at salamat.